Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Bakit ba nandito ka? Ines na tanong niya. Di ba dapat nasa opisina ka? Wala nga pala siyang pakialam. Bahay nga pala nito ang mansyon, kaya ano naman ang karapatan niya magtanong? Bumuka ang bibig ni Rare para magsalita, pero agad niyang tinalikuran. Di bali na. Hindi ako interesado sa paliwanag mo. Lihim siyang napahagik-hik, lalo na nang umigting ang panga nito. Bawing-bawi na siya at araw-araw niya itong papatayin sa konsumisyon para naman magsawa ito sa kanya at palayasin na siya. At ang isang iyon na babae, kapag naubos ang pasensya niya, ay papatulan niya talaga iyon. Dangan lang na hindi siya marunong makipag-away. Sa may salas ay nadaanan niya ang mga kalalakihan na dumampot sa kanya sa hotel, kaya parang gusto niyang yumuko. Nakaramdam siya ng hiya at panliliit, pero sabay-sabay na tumungo ang mga iyon nang paika-ika siyang dumaan. Bakit yumuko mga iyon? Samantalang siya itong nahihiya dahil sa pagbebenta niya ng sarili. Tuloy-tuloy siya sa kusina at inabutan si Pia na naghahanda roon ng mga pagkaing panluto. Bakit iika-ika ka? Napaano ka? Natigilan ito sa paghihiwa ng malalaking carrots. Itunulok ako noong senyorita ninyo, Yaya. Natumba ako sa sahig. Kwento niya. Ano? Lumapit ito kaagad at saka sinalat ang likod niya. Hindi ba namaga? Hindi naman po yata, Yaya. Halika na, luto na tayo. Na-excite na siyang na makita ang mga hiniles na karne. Bakit po ang dami? May chicken na, may baboy pa. Tumingin siya sa mukha ni Pia na hinahagod pa rin ang gulugod niya. Sus, Shania, sa mga barako ba naman yan ng mga kakain? Hindi riyan kasya ang 5 kilo na karne araw-araw. 12 mga yan, kasama si Rare at si Luta. Idagdag mo kami ni Jocelyn. Si Vilma, hindi naman yung masyadong kumakain. Prutas lang yun, madalas araw-araw. Si Rare ang matakaw, kaya lang palagi naman nag-exercise, kaya hindi tabain. Halika, at tuturuan kita magluto ng special na Chinese adobo at chicken curry. Mabilis siyang tumango at marahan na naglakad papunta sa harap ng isang magarang gas range na 6 lutuan at nanginginaing sa pagka-stainless. Tumingin din siya sa electric stove at isang malaking oven na nakakabit sa dingding. Tapos ay sa ref na malaki at 2 pintuan. Ang ganda rito, Yaya Pia. Doon sa amin, pugon lang at kapag walang uling, gatong na lang. Malungkot siyang umiti. Pero masaya kasi nandoon si nanay. Hinagod siya nito sa ulo. Huwag ka nang malungkot. Pasasaan ba't makakasama mo rin ang nanay mo't kapatid? O di ba nga sabi mo, pinadalhan naman pala ni Rare ng pera? Sabi ko sa iyo na mabait naman yan, hindi lang halata. Siguro nga, kaya lang hindi niya alam. Hindi pa naman niya gaanong kilala ang lalaki at base sa kwento ng sarili noong ama, may kadigasan nga yata ang puso ng Rare na yun. Pag umuwi ako, Yaya, mamimiss po kita. Ako rin, anak. Parang naluluha na ito kaagad, kaya naman niyakap niya. Luto na po tayo. Anyaya na niya rito kasi baka maiyak din siya. Abot tanaw ang kusina mula sa indoor balcony na kinatatayuan ni Rare at para siyang mantikang tulog sa kinatatayuan habang nakatingin kay Shania na parang bakit ang saya kapag hindi siyang kaharap. Siya naman itong parang gago na pahabol-habol ng tingin kahit anong pilit niyang huwag pansinin. He was truly captivated and there's something about her personality which makes her look so special. Hindi niya mawari kung ano iyon. Basta, alam niyang meron at parang hinahatak siyang alamin kung ano. Aalis muna ako. Rare, 9 AM pa naman ang dating ni attorney. I'll bring flowers to your dad. Hindi ka ba sasama? Vilma spoke behind him but he remained standing inattentive. I'll visit next time. Dapat isa sa atin ang nandito pagdating ni attorney. Don't keep him waiting, Vilma, he answered without throwing a single glance at the woman. Okay, bye. I'm sorry for what I did a while back. From now on, I won't touch your captive. I'll just wait for the final results of the investigation. Hinalikan siya nito sa pisngi
at hinaplos pa ang kabilang panga niya, pero gumalaw lang ang mga mata niya para tignan ito. "Bye," he mumbled and moved his eyes back to Shania again. Vilma must really stop hurting the girl. Ayaw niyang may makita kahit na isang pasaman lang ulit sa katawan noon kapag hinubaran niya. Nakakabwisit kasing tingnan na kapag nakikipagtalik siya ay kalmot-kalmutan ang muka at ang braso. May plaster sa noo o kung ano pa man naman siya sa katawan, ang puti-puti pa naman. He heard a sigh beside him but he didn't pay attention to it. Nang hindi siya makatagal, ay bumaba rin siya nang makalabas si Vilma sa main door. "Bossing, good morning!" Bati sa kanya ng mga tauhan pero tumangulang siya. "Si Lut at Anjo?" Tanong niya sa mga yun. "Maagang umalis, boss, at ibabahay na raw si Mrs. Aliw." Natawa ang isa sa mga tauhan niya. Alam na niya kung sino si Mrs. Aliw. Tiyahin ni Shania. Hindi kaya lugi siya sa deal na ginawa nila? Walang kaalam-alam ang dalaga na ipinabahay na niya ang mga tiyahin at magulang noon, tapos magbabayad pa siya ng 30,000 sa isang session lang. "Oh no, Rare, you'll pay 30,000 for 6 rounds. Napangisi siya. Akala naman yata ni Shania ay solve na siya sa isa dahil inasahan lang niya noong ni-rape niya. Next time, she'd know how bad he could get when it comes in bed. "Inform me when Luta calls," bili niya sa mga tauhan na sabay-sabay naman na tumango. Dumiretso siya sa mga bukana ng kusina at tumayo roon saglit. "Ako na yaya maglalagay ha. Sabihin mo lang kung anong ilalagay. Para naman sa pag-uwi ko, ay gagawin ko si nanay ng adobo," Shania said with a smile. Hawak nitong isang kutsara at hinalo-halo ang sibuyas at bawang sa kawali. Adobong tuyo nga lang. Idinaan nito sa hagik-cake ang totoong pagkukwento ng kahirapan na tingin niya ay hindi naman kasinungalingan o paawa lang. "Pasaway kang bata ka. Kapag naging stewardess ka na, yayaman ka na. Hindi na to yung uulamin ng nanay mo," sagot naman ng yayapian niya. "Ayoko na talaga, yaya. Kasi ayoko matikman ni Bibi Bunso ko ang naranasan kong hirap na lugaw sa umaga, lugaw sa tanghali, tapos lugaw na naman sa gabi. Tang-ina, may tao bang nabubuhay sa lugaw lang? Ano na ba dapat ang year mo? Hay naku, yaya, kung dire-diretso ako, tapos na dapat ako ngayon. 15 po kasi ako nag first year college at hindi naman po ako inabot ng K-12 program. Syempre, may summer classes, kaya mabilis ako makakapagtapos. Kaya lang po, 3rd year pa lang ako ngayong pasukan kasi patigil-tigil ako at baka nga tumigil na naman ako dahil sa sitwasyon ko." Dinampot nitong karning baboy at inilagay sa kawali. Napatulon pa ito nang tumalsik ang olive oil. "Basta makakapagtapos ka, iyon ang mahalaga." "Opo, hindi ko susukuan yun, yaya. Ang pagiging flight attendant ang susuko sa akin. Ganoon naman daw po ang buhay, sabi ni nanay. Lahat may hirap, hindi puro sarap." "That's a lie," kontra ng isip ni Rare. "Stay with me at araw-gabi na masarap." Ngumisi siya sa kapilyuhan na isip. "Minsan nga po, inalok na ako maging kabit ng isa kong professor." Kwento pa nito, kaya parang tumaas ang presyon niya. "Jesus, patawarin!" Bulalas naman ng matanda. "Opo, kaya lang hindi ko tinanggap. Tumigil na lang ako ng isang SEM. Kapag naman nag-e-exam ako para sa scholarship programs ng gobyerno, hindi ako nakakapasa kasi wala naman po akong kapit. Tapos, sumali rin po ako sa dance troupe ng congressman. Tuwang-tuwa ako nung alokin po ako ng scholarship. Pero nadismaya ako kasi kapalit daw po noon ay ibabahay ako at aanakan kasi buog yung asawa niya. Diyos mio, 17 lang po ako noon, yaya." Nilungkot ang mukha ni Rare. "That's stupid. Hindi ko pa rin naman tinanggap yon. Kahit nalitong-lito na ako kasi may sakit na noon si nanay ng TB. Nakuha niya po sa paglalabada tapos pamamalan siya ng mga tinahing uniforme na isang sewing industry. Hindi niya kinaya kaya bumigay yung baga niya. Tapos naman makalipas ang ilang taon, ay noong gumaling ay may dumating na tiyonggo sa buhay ni nanay. Ayun, tumihaya siya ng tumihaya, ay di nabuntis. Tapos naman nilayasan impacto na yun, kaya iyak na iyak si nanay. Natigilan naman po ako sa pag-aaral, kasi yung kinikita ko sa paglalabada ko ay pinambibili ko ng ulam ni nanay, kasi naawa ko sa baby bunso ko na nasa tiyan niya. Mas pinipili ko na lang na huwag pumasok sa eskwela kaysa magutom sila. She sniffs. Pati na ang yayapian niya ay napasinghot at nagpahid ng luha. Kapag oras na ng break, doon ako sa library kasi
Humikbi na ito kaya parang sumikip ang dibdib niya sa halip na pantalon kasi wala po akong pera na pambili ng snack at kahit nakakagutom na, basta makapag-aral lang. Nahihiya na ako sa mga best friends ko na lagi ako nililibre kaya tinataguan ko na lang sila at nagbabasa na lang ako ng libro. He swallowed. He never experienced such things in his life. Nag-aaral siya noon sa UK at nakakasabay siya kahit sa mga anak ng royal family. Ito yata ang example ng buhay na hindi niya nakikita sa kabilang panig ng mundo. Kaya lang bakit parang masiyahin itong babae kahit nahikaho sa buhay. Naiiyak na ako sa buhay mo, sagot na matanda. Habang siya naman ay nakatago lang sa may gilid ng pinto at nakikinig habang nakapamulsa at patitig-titig sa kabuuan ni Shania hanggang sa napansin niya ang suot noon na bestidang bulaklake na kulay puti at pula. Bestida yata yun ng mami niya na bagay dito. Hindi ito mukhang babaeng galing sa hirap at sabi ay naglalabada. And who will not offer her dirty deals? She's so beautiful and so hard to ignore. Para nakaswerte pa nga siya na siya ang nakauna, kaya nga pinaspasan na niya kahit na pumapalahaw ng iyak para hindi na mapunta pa sa iba. At kung pag-aaralan ng mukha at panlabas sa kaanyuan nito ay hindi rin yata siya makakapaniwala na ito ang totoong nagturok sa daddy ng potassium chloride. And why would she if she said that all the dirtiest offers in the world were laid in front of her very eye but chose to turn them down? Congressman na nag-alok na ibahay. Kung ibang babae lang, isasama na at magiging praktikal. Pero bakit ngayon ay napunta pa sa kamay niya? Di ko alam kung paano rin nga ako napunta sa ganito, Yaya, na nagawang ibenta ang sarili. Kasi awang-awa po ko sa nanay nung nalaman ko na may mayoma siya tapos manganganak na. Suminghot na naman ang dalawa. Hindi kaya ang pait na ng ulam dahil puro mapait ang kwento habang nagluluto? Lihim pa po itong pagpasok sa club kasi sigurado hindi lang kurot sa singit ang aabutin ko sa dalawa kong tiya at sa nanay ko kasi kahit na mga hostess din ang dalawa kong tiyang, mahal po nila ako kasi ako naman kaisa-isa nilang pamangkin kaya lang sabi ko, mas mahalaga ang buhay ng nanay ko kaysa sa puri ko bilang babae. Humagulhol ito ng iyak kaya dismayado siyang umiling kasi hindi niya alam kung anong nararamdaman niya. Sabi ko, ang puri talaga naman ay nawawala talaga kapag nagkakaasawa na. Kaya lang ang buhay ng nanay ko at kapatid ko hindi mapapalitan kahit 1,000,000 puri pa. Jesus, napalunok pa siya. He can't bear to hear such words anymore. Papaalis na sana siya nang bigla naman tumunog ang cellphone niya sa bulsa. Sabay na napalingon ng dalawa sa may pintuan kaya hindi na siya nakatakas pa. Kanina ka pa ba riyan? Chismosong bata ka na yata, Rare, at hindi ko alam na may ugali kang ganyan. Anang yaya niya na sinundan pa ng pagsinghot. Tinigasan niya ang muka kahit na sa kauna-unahang pagkakataon ay para nalito siya. Cellphone ko yung tunog na yan sita naman ni Shania sa kanya na parang baliwala naman ang sinabi ni Pia. Why would even eavesdrop? Kanina pa tawag ng tawag ang kung sinong pilato kay Shania at ibibigay ko lang itong cellphone niya. Dinukot niya ang cellphone para maisalba ang sarili. Wala sa isip na inabot niya iyon sa dalaga na nakatitig sa mukha niya habang hawak ang syanse. 5 minutes to answer the call, he declared, but she just pouted. Tinignan nitong screen ng aparato at kung bakit bigla itong umiti na maganda at kumisla pa yata ang mga mata sa guni-guni niya. Si Prof. Kumpogi, Diyos ko po! Nayakap nitong cellphone at parang idinuyan kaagad sa alapaap habang nakatirik ang mga mata. Mamaya, siya naman ang magpapatirik noon. Para wala nang pakinabangan ang Prof. Pogi daw. Rare's lips curl annoyingly. He wanted to grab the phone and say that he changed his mind. No more phone calls. Damn it! Natilihan si Shania nang sumilip siya sa pintuan ng guest room kinagabihan at nakita niya ang isang bulto ng lalaki na nakatayo sa may barandilya ng balcony. Walang humpay sa pagtunggay ng alak, malamlam ng ilaw pero kilalang kilala niya ang kabuuan ng lalaki. Si Rare, natuwa naman siya kanina dahil parang nasarapan naman ito sa luto niya at pati ang mga kasamahan. Kaya lang, bakit nang dumating abogado ay para nag-umpisa na itong malungkot at hindi maipintang muka. Marunong din pala itong malungkot, nakagat niya ang daliri nang para mapahid nito ang mata. Umiiyak ba ito? Patingin-tingin ito sa napakalawak na kabuuan ng second floor, tapos ay tutungga ng alak sa bote. Ngayon, habang nakatingin siya rito,
ay hindi isang madilim na taong tingin niya sa lalaki. A man who's dark doesn't know how to cry, and the fact that Rare is crying tonight, he isn't really dark. Ano siya, Shania? Tanong niya sa isip. Light siya. Light? Napahagikik siya. Maya-maya pa, ay nilaklak na nitong tuluyan ang laman ng bote. Tapos, ay tumayo ito ng tuwid at saka iniliyad ang malapad na dibdib niyon. Ayun, balik na naman ito sa pagiging brusko at parang walang sasantuhin kahit na pilikmata ng tao. Basta na lang nito inilapag ang bote sa center table at saka pumihit. Inay, nagmamadali na siyang tumago sa may gilid ng pinto dahil baka puntahan na siya. Pero sinilit niya ito ulit at sa kwarto yata nito ito papunta. Sa totoo lang, kanina pa rin siya hindi makatulog dahil nga palakad-lakad siya sa loob ng kwarto. Kaya nga napasilip siya sa pintuan. Ngayon kasi ang sabi ni Rare na ihanda niyang sarili niya at bibirihin na naman yata siya ng husto. At anong ginawa niyang paghahanda? Wala. Hindi siya nagsipilyo, hindi siya naghilamos, at mas lalong hindi siya nagpalit ng panty. Maanong maamoy nito na malabi na goongan ang kanya sa oras na hawiin ang bestida at panty niya. Diligtas siya. Kung naisip lang kaagad niya, sana 3 araw siyang hindi naghugas. Nakakatawa nga ang sarili niya na ang lakas ng loob na mangontrata, pero naman para ayaw niya itong palapitin at mas binabalak niya madismaya si Rare. Kapag nabantutan ito sa kanya, ay baka palayain na siya at mawala na ng interes nito. Kaya lang, paano mawawala ang pabibintang nito sa kanya? Bilang na raw ang araw niya, hindi naman talaga siya interesado sa 30,000. Kaya lang, kinagat ni Rare ang kontrata niya. Kaya ngayon nga siya, sa sobrang pag-iisip niya at pakikiramdam niya, ay hindi na niya nagawang umalis sa may likod ng pintuan. Kaya nang marahas iyong bumukas, ay tumalsik pa siya. Ano ba? Inis na angin niya at kaagad na napapihit pero hubad na katawan ang bumalandra sa harap niya. Si Rare, nakasuot lang ito ng boxer short at may bit-bit na bundle ng pera na puro 500. 30,000 pesos. Yours. And you, pinasadahan siya nito ng tingin. You're mine tonight. Sa isang kilos, ay nakapaloob ng katawan niya sa isang braso nito at halos tumikit na mga mukha nila sa isa't isa. Parang gumaan pa ang ulo niya sa bigla nitong paghaklit kaya hindi siya nakahuma. Lalo na nang iitsa nito ang makapal na perang papel sa ibabaw ng maliit na babasaging center table sa may gawing likuran niya. Isuot mo, utos nito sa kanya kaya napakurap siya. Ang alin, tumatahip ang dibdib niya sa kaba at nanunuyo ang lalamunan. Amoy alak na naman ito pero mukhang hindi naman lasing. Rare lifted his hand and he's handling chains of squared brown foil. Ano yan? Takang tanong niya at pinakamasdan ang maliit na pakete ng plastic at parang nakakita na siya ng ganoon. Nakalimutan lang niya. Saglit siyang napaisip habang nakatitig sa mukha niya ang binata. XXL, chocolate flavor. Diyos ko! Condom? Hindi ako marunong magsuot niyan. Naiilang na napaiwas siya. Saka pwede bang dahan-dahan naman kasi masakit? Naputo lang sasabihin niya nang bigla siya nitong hinalikan. Napakapit siya sa mga balikat ni Rare dahil halos madurog siya sa dahas ng pagkabig nito sa kanya. Pero maya-maya pa, inatigilan nito. Bakit lasang adobo? Kunot noong tanong nito sa kanya. Sinarili niya ang paghagikik kahit na magigiba ng dibdib niya sa kaba. Hindi ako nagsipilyo, hindi ako naligo, hindi ako naghilamos, hindi ka naghugas. Tumaas ang mga kilay nito at gigil na kinagat ang labi. Namula ang pisngin niya sa hiya. Ano bang katarantaduhan kasi pumasok sa utak niya? Nakakahiya na baka sabihin nito ay salaula siya sa katawan. Marahan siyang tumango. And you think you'll make me back off? Ibinuon nito ang mga daliri sa baywang niya at halos iangat siya. Kaya napasinghap siya ng hangin. Para mabantutan ka, tumaas naman ang isang kilay niya pero kaagad niyang naibaba nang kaibigan pa siya nito at halos mapag-isa na yata ang mga katawan nila. Pumulupot na rin ang isang braso nito sa baywang niya at sobrang higpit ng pagkakalingkis sa kanya. Sa laki ng demonyo, ay baka kaya siya nitong balibalik na rin talaga. Kaya lang, bayad siya kaya ano pang magagawa niya. Gusto man niyang bawiin ang kasunduan. Hindi siya magpapakita na siyang talunan. Sinimula na ni Rare ang angkinin siya. Pero nagugulat na lang siya sa kanyang sarili
Dahil lahat ng gawin sa kanya ni Rare ay nagugustuhan niya at sumasabay na rin ang kanyang katawan sa bawat paggalaw ni Rare. Umiikot ang pakiramdam ni Shania. Medyo masakit ang kanyang katawan at bahagya siyang nahihilo. Isang linggo na parati nagpupunta sa kanyang kwarto si Rare na may dalang bungkos ng pera at syempre hindi nawawala ang baon niyang condoms. Kapag ganoon na ay hindi na siya kumikilos at hinahayaan na lang niya ang binata. At sa pagising niya sa umaga, as usual, ang tanging naiiwan sa kanya ay nanlalat ng mga tuhod at pagod na katawan. Wala na ito sa pagmulat ng mga mata niya at amoy na lang sa higaan ang naiiwan at nakadikit sa katawan niya. She glances at the bedside table and there was her bundle of money. Puro 1,000. Gusto niya rin tanungin ang sarili niya kung hanggang kailan sila ganoon ni Rare. Halos 3 linggo na nakalilipas simula na mapunta siya sa pudar nito at hanggang sa mga oras na iyon ay wala naman siyang balita tungkol sa kaso ng ama nito. Hindi niya alam kung ano nang lagay niya at kung malilinis pa ba niya ang pangalan. Naupo siya at kinuha ang rosary na nasa drawer. Ibinigay iyon sa kanya ng yayapian niya at palagi niyang hawak kapag magdarasal siya. She heaved a sigh seeing those bundles of money inside the drawer. Kinuha na rin niya ang nasa ibabaw ng mesa at isinaksak sa loob. She counted it mentally and had 10 bundles already in 2 weeks. Dapat pala, maipadala na niya sa nanay niya. Nagmamadali niyang isinara iyon at ipinikit ang mga mata para magdasal. Pero nasa kalahatian siya ng pagkausap sa Diyos, ay narinig niya ang walang kasing lakas na pagbukas ng pintuan na parang bumangga pa sa pader. Get up! Boses iyon ni Rare pero hindi siya nagmulat ng mga mata. Nagpatuloy siya sa pagdarasal hanggang sa lumapit na ang boses sa may kama. Get the up now! Excuse me po, Padre Jesus. I'll just deal with the monster. Shania curtly opened her eyes and glared at Rare. Ano ba? Nagdarasal ako. Wala ka bang religion subject at ethics? Ines na angil niya rito. Sa mga linggong nagdaan, ay nakasanay na rin niya na makipagbangayan dito at away-awayin nito parati, kaya lang wala namang epekto iyon dahil hindi naman siya nito pinalalayas. Matigas ang mga pangantumitig ito sa kanya pero hindi siya bumawi ng tingin. I am in a hurry and I don't have a lifetime waiting for you downstairs when you will decide to come and join me. Oh, bakit? Tapos na naman tayo kagabi. Heto nga, at nakabuyang-yang pa ako. Huwag mong sabihin na titihaya o tutuwad na naman ako sa kusina o sa dining room. Ines na pakli niya at walang habas niyang init siya ang kumot na tumatakip sa katawan niya. Rare swallowed as he gave her a full scan. Have you lost your mind, woman? Masyado ka bang nasarapan para makalimutan mo na ngayon ang alis natin sa mansyon? Masyado kang nawiwili sa akin. Come on, this won't last forever. Buong pagmamayabang na sabi nito sa kanya at sa inis niya ay nagpagtingan-tingan niya kaya walang pagingimay na nasampal niya si Rare. Kita niyang gumalaw ang panga nito pero hindi siya natakot at hindi rin naman siya sinaktan. Why not spare me free? Subukan mo kong palayain at na makita mong sampal sa mukha mo ang mga sinasabi mo. Hindi ako manghihinayang sa'yo. Anong problema mo? Did even beg you to wait for me? Ang dami mong tauhan. Pwede ko sa kanilang sumabay para hindi makawala sa malaginto mong oras. Mataray na sagot niya at sa kanya ito iniwan. Kasalanan ko ba na para akong direktang tinatamaan ng pinakamalakas na lindol kapag nandito ka sa guest room? Ang kapal mo. You keep on my brain out and you'll blame me for not remembering you're stupid. She quotes, lipat bahay. Ha, akala yata nito ay hindi siya lalabanan ng Inglisan. Pero bakit nasaktan siya? Pilit niya iyong binaliwala dahil tama naman ito. Walang forever ang kung anong meron sila at hihintayin niya na magsawa na ito sa kanya. O baka nga nagsasawa na kaya nakakapagsalita ng mga ganoong bagay na hindi alam kung makakasakit o hindi. Sana nga magsawa na para makalaya na siya. Matapos niya maligo ay nagbihis siya. Hindi niya alam kung sino nag-iwan ng isang jumpsuit sa banyo pero parang sukat na sukat sa kanya at ang ganda. Wala na si Rare paglabas niya at bag na lang ang nasa ibabaw ng kama. Kinuha niya kasi wala namang laman at inilagay niya ang mga pera na ibinigay sa kanya ni Rare at hawak lang ang rosary na iniwan sa kanya ng matandang katulong. Lumabas siya sa kwarto matapos sa tignan ng kabuuan noon. Parang kailan lang ay mala impyernong kwarto yon para sa kanya.
hanggang sa paunti-unti niyang nakita ang kulay. Kaya lang, kailangan na rin niyang iwanan at isipin na lahat ng pangit na nangyari doon ay parang bangungot lang. By Mr. Guestroom, thank you for accommodating me here. Ikaw ang success sa lahat ng kademonyohan, luha at ngiti ko. Isama mo na rin iyong mga ungol nitong huli. Napahagikik siya sa sariling kalokohan. Humakbang na siya at nadaanan ang bukas sa pintuan ng kwarto ni Vilma. Lalagpas na sana siya pero bigla siya napatigil sa paghakbang nang makita niya sa sulok ng mga mata na hindi lang iisang tao ang nasa loob kung hindi dalawa. Agad siyang tumingin at sa panghihilakbot niya ay si Rare ang kasama ni Vilma sa loob ng kwarto noon at naghahalikan ng dalawa. Parang binuhusan siya ng yelo dahil pangahas ni si Rare na humaplos sa katawan ng babae at pilit naman ang isinasampay ng isang binte sa baywang ng lalaki. Hindi lang kilabot ang nararamdaman niya kung hindi pandidire. Kaagad siyang napatakbo pababa ng hagdan. Kaya ba mainit ang ulo sa pag-alis nila sa mansyon ay dahil may iwan na si Vilma? Hindi alam ni Shania ang tunay na dahilan kung bakit sila ang aalis sa mansyon. Siguro, iyon ang nakalagay sa last will ng daddy ni Rare at hindi rito ibinigay ang kinalakihang bahay. Wala naman siyang itinatanong at wala naman din ay kinukwento sa kanya dahil pumapasok lang sa kwarto niya ang lalaki ay kapag huhubaran na siya at pahihigain sa kama. Pero bakit ang sakit sa loob niya? Parang ang sakit sa pakiramdam ng ganoon na lang yata talagang halaga niya. Isang babaeng binili, binayaran para mapagparausan. She felt a sudden longing for her mother again. Kung sana, nariyan lang ang nanay niya ay mayayakap sa kanya. Tuloy-tuloy na lang siya sa may pintuan at lumabas ng kabahayan. Nasa labas ang 3 tauhan ni Rare kaya tahimik na tumigil siya sa may portiko at doon na lang maghihintay. Sasakay ka na ba, Miss Chinita? Tanong ni Luta sa kanya pero umiling siya sa kayumuko. Hindi maalis sa isip niya ang hitsura ng dalawa ni Rare at Vilma habang parehas sa sabik na naghahalikan. Palagay niya ay mas malala pa roon ang nangyayari nito mga nakaraang araw. Baka kapag hindi siya pwede ay ang babaan pinapasok sa kwarto at pinakikialaman. Nakakadiri, sariling madrasta pa rin kahit nasabihin pang patay na si Senyor Edgardo. Pero hindi naman magkaano-anong dalawa. Kaya pwede naman talaga maghalikan at magyakapan. Wala pang 1 minuto ay parang simbilis ng hangin na dumaan si Rare sa tagiliran niya at parang ang sama-sama ng tabas ng muka. Nahabol na lang niya ito ng tingin hanggang sa tumayo ito sa tabi ng itim na mamahaling kotse. Sakay! Galit at tumingin ito sa kanya. Anong problema? Mabilis siyang kumilos nang lalo magbagang tingin ito sa kabuuan niya. Problema mo? Hindi kita inaano. She snarled as she hopped inside the car. Napapitlag pa si Shania na ibalibag nito ang pinto ng sasakyan. Nakapaniya kagad ang dibdib sa takot. Nakamuntik pa yata siyang maipit. Tahimik niya itong tinignan nang sumakay ito sa driver's side habang magkadikit na mga kilay. Hanggang sa sampalin nito ang manibela kaya nanlaki ang mga mata niya. She gulped when he looked at her and drew closer. Nahigit niya ang paghinga at kaagad na naiatras ang ulo. Pero nang bumalik sa isip niya ang nakita niya sa kwarto ni Vilma, yumuko siya at umiwas ng tingin. Rare never spoke. He just snaffled the seatbelt and locked it. She was quite shocked. He opened the door for her, fastened her seatbelt, and these past few days, she's been noticing that he usually drives home for 10-minute snack or a coffee. Wala yatang kape sa opisina nito, kaya umuwi pa para lang uminom ng kape. At pati na siya, sapilitan din na paniiinom o kaya pinakakain. Si Yaya, mahinang tanong niya rito habang yakap niya ang bag at ito naman ay iniaatras na ang kotse. She glanced at him through her lashes and rested her chin on her bag. Ako ang nandito, makontento ka. Masungit na sagot ni Rare na nagpasimangot sa kanya. Ang sungit talaga, hindi naman inaano. Inaano ba kita? Para ka namang tanga, ikaw ang pumakapagsalita ay sobra. Tapos akong susungitan mo kung hinahanap ko si Yaya. Oh, shut up. Inasasagot din ito, kaya hinambalos niya ito ng bag. Kung inaakala nito na magpapatalo pa siya, hindi na. Shut up ka rin, ganting sigaw niya, kaya nagkatinginan sila at parehas na nagbaba ang mga mata. She never withdrew her gaze, and Rare was the one who did and accompanied it with a deep sigh. If you think you're going crazy, what will you do then? Biglang tanong na nito sa kanya, kaya kumalma na rin siya.
Kanino naman ito nababaliw? Kay Vilma. Eh di papasok ako sa mental. Piloso pong sagot niya, pero sinulyapan siya nito sa salamin ng kotse at hindi kaaya-ayang titig nito. Napakamot si Shania sa ulo. Eh bakit ba kung tinatanong mo? Eh hindi naman ako baliw. Ang galing mo. Sobra ka na. Una ang bintang mo. Mamamatay tao ako. Ngayon, baliw na. Ikaw ang parang baliw. Pabulong na sabi niya sa mga huling salita. I maybe am. Bulong din ito na parang suklam ang muka. Parang tanga. Delikado na yan. Pa-check up na tayo sa mental. Kasamahan kita. Pinigil niya ang paghagik-hik dahil lalo lang ito mapipikon sigurado. Pero kahit paano ay natuwa siya. Unang beses iyon na humingi ito ng opinyon sa kanya. Kaya lang, ang hirap naman ng tanong kasi hindi pa naman niya nararanasan kung paano mabaliw. Bakit siyang tinatanong nito? I don't need a check-up. I'll surpass this and I'll do everything to overcome this. Sinampal ulit nito ang manibela ng sasakyan. Pumapag-ibig lang sa madrasta. Ang sungit-sungit na. At wrong consultation din naman ito kasi hindi pa naman siya pumapag-ibig. Kaya anong malay niya? Ang Professor Pogi niya, crush lang naman yun at hindi rin niya alam kung pagbibigyan niya kasi ang sabi kapag minsan na ibinibigay sa kanya ni Rare ang cellphone at nagkakatext sila ng prof niya ng palihim ay liligawan na raw siya sa pasukan. Sumulyap siya sa binata na nakasimangot pa rin at parang problemado talaga kaya naisip niyang asarin sa pagkanta. Inilapit pa niya ang mukha kay Rare. Stop it! You're making it worse! Saway nito sa kanya kaya napahagikik siya. Ang tanda mo na para pumapag-ibig. Wala ka bang first love kaya problemado ka? Tapos complicated pa. Kibit-balikat niya. Pwede naman itong asawain si Vilma kasi hindi naman magkadugo ang dalawa. Ewan lang niya sa batas kung tatanggapin. Wala akong sinabi na pumapag-ibig ako. Manahimik ka na lang kung ayaw mo ako magpatahimik sa'yo. Di wag. Napalabi siya at saka sumulyap sa salamin. Nakatitig na naman ito sa mukha niya kaya sumimangot siya. Dapat tumigil na ito sa panggagamit sa kanya kung mahal nito si Vilma. Ano na lang ang sasabihin ng babae na yun? Kahit naman siya, hindi maniniwala kung ang lalaki nagmamahal sa kanya ay panghubad ng ibang babae. Pumapag-ibig? Well, shit, hindi niya matatanggap na pumapag-ibig na siya at mas lalong hindi niya matatanggap na sa babaeng suspect iyon sa pagkamatay ng ama niya, sa babaeng binibili niya ang serbisyo sa kama at halos sukahan niya ng mga nakakainsultong salita. Isang linggo na siyang parang siraulo na umuwi sa bahay para sa 10 minutong quickie na kahit naliligo si Shania ay walang pakundangan niyang pinapasok sa banyo. And he's quite satisfied with her responses. Isang linggo na rin siyang dakilang chismoso na nakikinig ng palihim sa mga kwento nito sa yayapian niya. And unfortunately, the problem is, he finds himself smiling at her crazy jokes and his heart clogs when she cries. Even when he's at work, he's out of his total saneness and more often fussier than before. Hila-hila siya ng paa niya papauwi at kapag umuwi na siya ay sa halip na sa kwarto niya siya tutuloy sa guest room na ang punta niya. At first, he had thought he just needed sex but lately he has proven himself wrong. And when is that? Nang pumasok siya sa guest room at inabutan niyang tulog si Shania habang nakatapa. He had touched her body. Yes, from her soles up to her legs and thighs, her sexy butt, slim waist, bare back, shoulder and neck. Rare never thought that he'd get contented by just touching a woman's body and staring at the most innocent face he had ever seen on planet Earth. And now what? Hindi na naman siya matahimik na nandito ito ngayon sa tabi niya at inaasar siya. It has been her joyful habit to always drive him irritated. Walang araw na hindi siya nito idinadaan sa asar at siya naman as usual ay tahimik lang. Pero may mga pagkakataon na tawang-tawa na siya pero pigil na pigil niya ang sarili. And she's becoming his weakness and he doesn't love that idea. Ayaw niya magpatalo sa kahit na kanino dahil siguradong hindi maganda ang magiging resulta sa bandang huli. Ayaw niya maging talunan at mas malala ay matalo ng isang babae na hindi pa niya kilala ng lubos. At matalo ng lintik na pag-ibig daw na iyan. His lips curl annoyingly. Stupid. He has to stop all that alien feeling inside him. If he has to lessen the nights of using her, he'll do it. And once he's done with his investigation, he'll sue her away. Marami pa namang babae na pwede mapaglipasan ng oras at iyon na lang ang babayaran niya. At nakakainis
Dahil bakit parang hindi na niya gustong humalik pa ng ibang babae. Kaya sinubukan niya sa sariling madrasta. Pero kanina, halos masuka pa siya sa pagpupumilit niya sa sariling haplusin at halikan si Vilma. Hindi naman siya ganoon dati, pero kanina, alam niyang hindi si Shania ang hinahalikan niya. Alam na alam niya at hinahanap ng pastinguso niya ang lasa ng bibig nito at ng kamay niya ang hugis ng katawan na parang kabisadong kabisado na niya. Gigil na kinagat ni Rare ang labi, saka walang kontrol na gumalaw ang mga mata niya papunta sa dalaga. Dalagang hindi niya alam kung kasumpa-sumpa ang ganda o baka totoo ang Serena na nagkatawang tao lang para lang paibigin siya. Paibigin? What the hell, Rare? Do you even believe in sirens? Parang sinto-sintong tanong niya at parang gusto niyang pagsisihan na nagtanong pa siya, lalo na nang humagikik na naman si Shania. Fan ka pala ng mga kwentong pambata? She cackles, lalo bumalikwas ang manipis niyang labi at ines na ibinaling ang mukha sa side mirror. Forget it, buwiset na sagot niya. From now on, ayoko maririnig na tumawa ka o kaya makikita ng umingiti ka. That's right, because he's being mesmerized and his manhood churns when she smiles and giggles. Hindi ako bato para hindi ngumiti at tumawa. Kung ano man ang trip mo, suluhin mo na lang dahil hindi ako katulad mo na gentleman nga, ang yabang naman. Irap nito sa kanya. Namumuro na ito sa pasagot-sagot sa kanya, bagay na hindi nagagawa ng kahit na sino maliban sa matandang yaya niya. Sa opisina, kapag tumingin na siya ng masama, tumatalikod ng mga tao. Samantalang si Shania, kapag tumingin siya ng masama, dinadaldalan siya. Hindi ako naniniwala sa Serena. Kapag kuwan, isabi ng dalaga, matapos siyang daldalan. Kalokohan lang yun. It's part of mythology. For me, there's only one God. No gods and goddesses. No nymphs, which are the sirens. At ano ka sa tingin mo? Which? Kung hindi ka Serena na nakakasira ng ulong ganda, mangkukulam ka? Nailing siya sa sagot niya sa isip. Bakit mo tinatanong? Nakakita ka na ba? Tumingin ito sa kanya sa salamin. Oo, katabi ko. Anang isip niya. Umiling siya. He just can't accept the truth that it's now easy for him to leave the place where he spent his entire life, and that's all because he will bring a woman in his new house. Nung una, parang hirap tanggapin na hindi pinapamana sa kanya ng ama niya ang kaisa-isang mansyon ng mga magulang niya na paborito niya dahil doon siya lumaki at doon nagkaisip. Lahat ng alaala ng mommy niya ay doon nakapalibot, pero mas pinili ng daddy niya na ibigay iyon kay Vilma, bagay na hindi niya inakalang iiyakan niya. It seems like he's about to leave his mother there. But as days pass by, bit by bit, he learns how to accept it and understand the reason why his dad had to do such thing. Ang kaisa-isang mansyon na pag-aari ko sa una kong asawa na hindi ko magawang iwanan dahil sa lahat ng alaala niya ay naroon, ay ibinibigay ko na kay Vilma Villa del Rey sa kadahilanan na gusto ko nang tumira sa bagong bahay ang kaisa-isa kong anak. Gusto kong makalimutan niya ang lahat ng mapait na nangyari sa bahay niya simula na makomatos ang mami niya. Nag-agaw buhay siya at naging isang madilim sa kanyang pagising. Because of this, I want him to live anew in a place where I called Light Mansion, a mansion which I built for him when he's only 21 years old. Pwede bang magtanong na hindi pa angel ang sagot mo? She beams. Wala siyang sagot maliban sa isang sulyap. Ayaw niyang aminin na kinakain niya ang lahat ng salita at ang sampal ni Shania sa kanya kanina ay dakilang pampagising. Spare me free para makita natin na sampal sa iyo ang lahat ng salita mo. That's so true. Totoong siya ang maghahanap dito at hindi ito maghahanap sa kanya. Hindi na ito nagtanong kaya napilitan siya nagsalita. Fire question away. He made it clear. Baka ang akala nitong hindi niya pagsagot ay ayaw niya ito magtanong. Saan tayo lilipat? She glances at him. QC, malayo-layo pala. Pwedeng matulog muna. Antok pa ako. Ewan niya kung bakit napangiti siya, kaya ibinaling pa niya ang muka dahil gusto niyang itago. Paano hindi aantukin? Ay alauna na binibira pa niya. Puyat pa nga rin siya at hindi na siya makatulog pagkatapos. Napaisip na siya at halo-halo mga ideya sa utak niya at mayat-maya ang tingin niya sa mukha ni Shania habang tulog sa ilalim ng malamlam na lampshade. At sino makakatulog nang sa kasarapan ng paghihilik nito ay bumaling papaharap sa kanya at niyakap siya habang nakasiksik ang mukha sa may kilikili niya. Parang tinambol ng hustong dibdib niya dahil doon at hindi niya alam kung bakit.
He was nervous for an unknown reason. Was it because of drinking too much caffeinated coffee? He never knew. Matutulog ako ah. Malimbing na tanong nito sa kanya at saka ngumisi pa. He blinks when he noticed her bright smile and beautiful teeth. Mukhang inaalagaan ito ng gusto para yata sa pagiging flight attendant nito sa hinaharap. At kung anong mas nakakatuwa sa ugaling ito ay ang matatag na determinasyon na sa kabila ng sobrang hirap sa buhay ay nagpupumilit na makapagtapos. God, how can a woman like her kill an old man like his dad? Lahat ng benefit ay pwede na nitong makuha noon sa mga matatanda nag-aalok ng tulong kapalit ng sex. Kaya lang mas pinili pa rin na maglabada at mag-sideline para lang may pambaon sa eskwela. And he had confirmed her stories genuine when her mother told Luta the same stories. Palagi kasing pasimpleng sumisilip si Luta sa pamilya ni Shania na nakatira ngayon sa isa sa mga townhouses niya sa Tagaytay. So far, napapahanga rin siya sa mga iyon dahil wala namang problema na ginagawa sa mga kapitbahay at balita niya na lahat daw kasundo ng mga iyon kahit na ang mga mikayang pamilya sa nilapatan na lugar. Ipinasok niya janitress ang dalawang tiyahin sa isa sa mga recording studios niya sa Maynila at wala ring problema sa pakikisama. It was his way to keep on monitoring all their actions. At kasama iyon sa pag-aaral niya kung anong klaseng pamilya ang pinagmula ni Shania na kahit yata mga dakilang hosta sa club niya, ang dalawa ay matutuwid na tao pa rin. Pinainan niya ng pera pero isinole parehas ng dalawa sa management and he was quite amused. Lahat ng salita ni Shania ay ganoon din ang salita ng ina at ng dalawang tiyahin. Dalawang best friends na sina Aaron Albotra at Domelin Canarias. It was unplanned but he commanded his men to do some background checks. Walang hindi totoo sa mga salita nito na kahit professor sa Polytechnic University na pinapasukan ay alam ang kwento ng buhay ng dalaga. Masipag, matyaga, matiisin, matino at lastly, mabait na may halong pagkaluka-luka. Iyon ang sabi ni Luta na sabi sa maliit na palengke na pinagtitindahan nito ng mga kakanin. And lately, he has proven those words true. Uy, untag ni Shania Kirer nang para nakatulog na siya sa pagkatulala. Sabi ko matutulog ako. No, mabilis sa sagot niya kaya sumimangot na naman ito at marahas na kinamot ang ulo. We'll talk about your studies. Lumipad ang mga mata nito papunta sa kanya. Pag-aaralin mo ko? Excited na tanong nito at napatikal pang likod sa sandalan ng upuan. Hindi kaya masyado na makapal ang mukha mo kung papag-aralin pa kita? Painsultong tanong niya rito pero tumawa lang ito at mas lalo na lang na nawala ang mga mata habang tumatawa. Ito lang yata ang babae na madalas niyang insultuhin ay nakukuha pa siyang pagtawanan o di kaya naman ay sinasampal siya. Hindi niya inasahan kanina na matitilihan siya na saktan siya nito. Hindi iyon normal na reaksyon galing sa kanya. Dahil kahit na babae pa kapag sinaktan siya ay inahaklit niya ang braso at pinagsasalitaan lalo ng mga masakit na bagay na hindi niya magawa kay Shania. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, papayagan mo ba ako mag-aral kahit na preso mo ko? Oo, para umalis ka sa harap ko. Pasukan na sa 1 linggo at para makaiwas na rin siya sa nararamdaman niya na hindi normal, ay papayagan niya itong pumasok sa eskwela pero sa gabi ay sa kanya. May 300,000 na ako sa loob ng 2 linggo. Ipapadala ko na kay nanay yung iba. Tapos ititira ko lang yung pang-enroll ko kung papayagan mo ako pumasok. Hindi naman ako tatakas hanggat hindi ko napapatunayan na wala akong kasalanan kay senyor. Napapadyak ito sa kinauupuan at tuwang-tuwa na dumukwang para yata yakapin siya pero parehas silang natigilan, nagkatinginan na lang. I'll let you have your morning class. Binawi nito ang mga nakabukang braso at ang bag na lang nakalong ang niyakap at hindi na siya. Thank you. Ang light mo pala talaga kahit pasan mong daigdig. She giggled. Oh hell, halos maitirik na niya ang mga mata. Pero may magagawa ba siya? That's her. Sa ilang linggo na magkakilala sila at madalas na mapagpalipas ng oras sa kama, kilala na niya kahit paanong ugali nito na habang sinusungitan niya ay lalo naman na nagiging mapang-asar. Ano nga bang apelyido mo, boss? At hindi nito alam ang apelyido niya?
Wala man lang ba itong kainti-interes sa kanya kaya hindi man lang pinagkakaabalahang itanong ang apelido niya sa yayapian niya? Mag-iisang buwan na sila magkasama pero wala pa rin itong alam sa kanya. Villa del Rey, bugnot na sagot niya. Villa del Rey? She mimicked and he bets she's trying to remember something at the back of her stupid memory. Maya-maya pa ay mala karakter ng comics ng mga ito at nanlaki mga mata. Diyos mo, Day! Bulalas ni Shania. Anong Diyos mo, Day? Lalong tumigas ang panga niya. Kahit mga expressions nito ay parang sa luka-luka. Maling-mali yata sa napagkainteresa na babae. VRG Productions local and abroad? VRG Cinema? VRG Recording Studios? SED FM radio station and VRG Network? Soon to come as a tightest rival of Universal ng Wicked Telecoms? Rarity Telecom? Hindi makapaniwalang tanong nito na parang nagkakautal-utal pa habang nagbibilang ng daliri. Doon tumaas ang sulok ng labi niya. Quite a fan of my business, ha? Pati telecom na inasikasa kong irehistro, alam mo na? Shania swallowed and averted her gaze. Para napasandal ito sa upuan at niyakap lalo ang bag. Narinig ko lang sa radyo na ibalita. Ikaw pala yun? She looks at him again and her eyes are unreadable. Pinakamasdan nitong mukha niya at ang kabuuan. Para nawalang sagla nito at biglang nailang na ipinatong ang baba sa bag na yakap. Di ba yun ang gusto niya? Matakot ito sa kanya. Pero bakit hindi niya gusto ang pagkailang na nakikita niya sa maganda nitong mukha? Yaya, matamlay nang umiti sa Shania nang madatna niya sa pintuan ang matandang si Pia sa bagong bahay ni Rare. Oh, bakit hindi ka yata masaya? Nag-away ba kayo ni Rare? Masaya rito, iha. Wala na si Vilma. Anito sa kanya, pero tumangulang siya. Wala na nga ba sa bahay, pero nasa puso ni Rare. Alam kaya ng yayapian niya ng lalaki na mahal noon si Vilma? Yaya, bilyonaryo po pala si Boss Rare. Humarap siya. Oh, ano naman ang masama? Hinaplos nito ang ulo niya. Nakakahiya po pala sa kanya kasi ang yaman niya. Tapos kung pagsalitaan ko siya minsan, kapag nagagalit siya sobra, lumingon siya sa kotse at nakita niya bumaba na roon ng binata habang may kausap sa cellphone. Tumingin ito sa kanya kaya ipinihit niya mga mukha papaiwas. Okay lang yun, para naman magising siya minsan. Akala niya kasi lahat ng tao aapihin siya kaya ganyan ang ugali niyan. Halika na at may pakikita ko sa'yo. Excited na hinila siya nito papasok at hindi hamak na napakaganda rin na kabuuan ng mansyon. Mas moderno at ang laki-laki, puti ang pintura at parang kulay gintong accent. Lumaki ang mga mata niya nang makita niya malaking salaming hagdan na pakurba at kitang itaas sa parang balkonahe rin. Ang kisame ay may mga chandeliers na parang ginturi na kulay. Ang ganda, Yaya. Hindi napigilan na sambit ni Shania. Nagulat nga rin ako. Sobrang laki nito para sa atin at sobrang laki rin ang itaas para sa inyo ni Rare. Ang laki na master's bedroom na kwarto ninyong dalawa. Kwarto nyo? Natilihan siya sa pag-akyat sa hagdan. Ano pong kwarto namin? Oo, may nangyayari sa kanila. Pero hindi naman sila mag-asawa para magsama sa iisang kwarto. Oo, sabi niya, sa iisang kwarto lang ilagay ang mga damit nyo. Parang taka rin ang matanda. Alam niyang alam naman ito nangyayari sa kanila ni Rare. Pero hindi yata nito alam na hindi naman sila mag-asawa. Tumingin siya sa sarili. Wala naman po akong damit, Yaya. Lalo na siya nagtaka. Halinga at ipakikita ko sa iyo ang pakabinet. Diyos ko, bibihisang kita araw-araw. Alam mo bang hangad ko na magkaroon ng anak na babae na pwede kong gawin na manika? Si Vanessa ang pangalawang asawa ni Edgardo, ang mabait ko rin na amo. Halos magkasi-edad rin sila ni Rare at 21 iyon nung mapangasawa ng daddy niya. Akong parati nag-aayos doon at binibihisan ko. Kaya lang nagkasakit na diabetes at hindi tumagal ang buhay dahil sa komplikasyon sa kidney. Tumangutango siya. Hindi ko po alam, Yaya, na Villa del Rey si Boss Rare. Naku, hayaan mo. Kaya ano pa apelyido niya? Tao ka rin naman. Mag-iisang buwan na kayo magkasama. Bakit naman ngayon ka pa maiilang? Gawin mo na lang ang sinabi mong misyon na pangako mo kay Edgardo. Hindi mo iyon matutupad kung maiilang ka at iiwas sa kanya. Oo nga, kung maiilang siya, paano niya madalas sa makakausap si Rare?
Paano niya mapapayuhan? Paano niya hihilahin sa daang matuwid ni Noynoy Aquino at iwas tokhang ni President Digong? Kasi kung natotokhang lang ang masusungit na lalaki, unang-una malamang sa listahan si Rare ng titimbuang, napahikikik siya. O kita mo, tama si Yaya, siniko siya ni Pia kaya ngumiti siya. Pagdating nila sa tapat ng isang pintuan na nag-iisang gawing kanan ng tuktok ng hagdan ay binuksan nito iyon. Nanlaki ulit ang mga mata niya nang makita ang pagkalaki-laking kama na nakatikit sa salaming dingding at tanaw na tanaw ang lahat ng kabahayan sa di kalayuan. Kaya lang patay siya kapag kumulog at kumidlat na naman. Pero napansin na rin ang walang kasing kapal na kurtina na nakakabit sa may kisame kaya nakahinga siya ng maluwag. Dito anak, pinaypay siya ni Pia kaya pumihit siya at binuksan naman ito ang isa pang pintuan. Ano yan Yaya? Bakit kumukulang tubig? May itlog bang nilalagari yan? Humagikik siya ulit. Naku, wala. Jacuzzi tawag riyan. At ito naman ang banyo. Sus naman Yaya. Doon sa tabi ng tulay ang banyo namin ay pinagtagpi-tagpi na yero at makakapal na plastic o kaya sako. Lupang sahig. Pero tingnan nyo at nabuhay na ako na maganda. She bobbed her brows. Ang matanda naman ang natawa sa kanya. Shania turned around and was shocked when a chest greeted her face. Rare was already standing at the door, bracing one of his hands on the jamb. Galing ng posing, pangmati ni Idol. Ang sexy ng kumag na nakapamaywang pa. Oh, nariyan ka na pala. Ikaw na ba magtutour kay Shania sa buong kwarto? O ako na? Ikaw na? Mukha ka namang tour guide. Walang galang na sagot nito sa matanda na nailing lang naman. Sumunod siya sa labas ng banyo pero lumingon siya at huling-huli niya si Rare na nakatitik sa jacuzzi at nakangisi. He looked at her and his gaze was lewd. Parang minamanyak na naman siya nito sa isip. Palibhasa ay wala si Velma. Binawi niya ang tingin at tuloy-tuloy na sumunod kay Pia. Isa pang pintong binuksan na matanda at puro naman salamin ang nakapaligid doon. Sa pinakasentro ay may bilog na salaming shelf at may mga nakadisplay na pabango. May vanity mirror, isang golden couch at mahabang hilera ng mga cabinet. Binuksan ni Pia ang pinakadulo kaya lumapit si Shania. Pero mga damit pambabaeng naroroon na nakahanger at parang ang iba ay katulad ng suot niya. Iba't iba lang ang design at mga kulay. Ipinabili niya ito noong nakaraang araw sa sekretarya niya sa opisina at pati na mga sapatos sa kabilang closet. Binuksan naman itong sunod na pinto ng cabinet at mga sapatos nga. Susme, she doesn't wear stiletto shoes and 5 inches wedges. Sapat na sa kanya nakikita niya yung mga sneaker shoes sa ibaba at mga slip-ons. At ang importante sa lahat, uniforme mo sa Polytechnic. Binuksan pa ng babae ang isa pang pinto at doon siya totoong natuwa at nakuha pa niya ang isang pares ng skirt na itim at puting Chinese collar long sleeves na pang itaas. Uniform ko, napayak siya habang yakap ang mga damit. Ipinabili niya yan sa modista na universidad at 5 pares yan lahat. Naluluhari na kwento na matanda sa kanya. Magiging flight attendant na ako Yaya. Hindi na ako babayarin ni Boss Rare at uuwi na ako sa oras na mapatunayan ko sa kanya na wala akong kasalanan kay Senyor Edgardo. Lumuluha na siya ng tahimik na pumasok si Rare at walang ekspresyon ng muka na basta nakatingin sa kanya habang nakapamulsa. She beams even though her tears keep on running down on her face. She darted towards him. Isiniksik niya mga braso sa baywang nito at yumakap sa binatang walang imik habang ito naman ay hindi kumilos. Salamat pa rin, kahit na alam kong nakakahiya ang kapalit ng lahat ng ito. Itong pinakamahalaga para sa akin, ang uniform ko sa eskwelahan na tuluyang mag-aahon sa pamilya ko sa hirap ng buhay. Para ang baby bunso ko, mag-aaral na lang at hindi na dadanasin ang lahat ng dinanas kong hirap. Thank you pa rin. Nakapikit na kiniskis niya mukha sa dibdib ni Rare at ramdam niya na parang ang lakas sa pintig ng puso nito kaya parang natigilan siya. May sakit pa siya sa puso? Parang irregular naman ang heartbeat niya. Wala sa loob na napatikal siya at tinamang palad ang dibdib nito pero hinawakan nito ang pulsuhan niya. Shania looked up at Rare and blinked. May sakit ka ba sa puso? Umarko ang mga kilay niya. Sakit sa puson, meron. Sabi nito at saka sabay na tumalikod matapos sa pisilin na kamay. Napapayo kong nakagat niyang labi, lalo na nang parang natawa matandang katulong. Mabuti na lang at hindi mapanghusgang yayapian nila.
Kung hindi ay baka grabe na rin ang baba ng tingin nito sa pagkatao niya. Pilyo talaga? Bulong ni Pia, kaya napangiti na lang siya. Akin na yan at ihahanger ko ulit. Paplansyahin ko pa mga ito dahil pasukan na sa susunod na linggo. Bukas yata mag-e-enroll ka na. Ako na po yayang mamamalansya nito mamaya. Turo niyo na lang po sa akin kung saan ang utility room at mamaya pagkakapuyatan ko na. Excited po kasi ako. Noon kahit hindi plansya, pumapasok ako sa eskwela. Tapos ang pamalansya ko ay di uling. Humagikik siya. Tapos lumalabas ang baga sa butas kaya nagkakauling ang damit ko at swerte na hindi mabutas. Ngumiti na naman ito ng malungkot at parang naaawa na naman sa kanya. Iyak hindi kasi ang babae at sobrang babaw ng luha. Mamaya, ituturo ko sa iyo kung paano gumamit ang plansya rito. May sprayer ng kasama't automatic na. Alok nito at kinuha ng lahat na nakahanger na uniforme. Ibaba ko na para maihanda ko. Alam ko naman na hindi napapapigil kapag gusto mo magtrabaho. Magluluto na ako. Bababa na ako Sasama ko yaya. Magluluto rin po ako. Kare-kare? Yes, natutup niyan 2 pisngi. Ang sarap. Paborito ni Rare. Napalunok siya. Baka naman masinturon siya kapag hindi nasarapan sa luto niya. Pero gusto niyang subukan para sa pasasalamat na rin. At kapag may pagkakataon siya, ay siya na rin ang maglalaba lahat ng damit ni Rare. At mamamalan siya para naman kahit hindi tihaya sa kama, ay makabawi siya. Tuloy-tuloy silang lumabas sa walk-in closet at naabutan niya nakapamulsa pa rin si Rare habang nakatulala sa salaming dingding. Stay for a while, we have to talk. Anito habang nakatalikod. Anong klase ng talk na naman kaya ang gagawin nito? Baka naman, tok-tok ka na, tumingin siya kay Pia at tumayo ang babae para sa kangumiti. Sumunod ka na lang sa ibaba. Sige po, mahinang sagot niya. Nang maisara ni Pia ang pinto, ay saka humarap si Rare at nakakalusaw ang titik sa kanya. Maghuhubad ba ako? Hinawakan niyang strap ng suot na jumpsuit at handa na niyang hilahin pababa pero nagsalubong ang mga kilay nito at mas lalong bumaon ang titik sa kanya. Lagpas pa nga yata iyon hanggang sa ikasiyam na kaluluwa niya. SPG ba? SPG? Buong kalokohan na tanong niya. Sanay na kasi siya na kapag sila lang dalawa ay wala na yata itong ginagawa kung hindi patirikin ang mga mata niya. And you love that because may 30,000? Umangat ang mga kilay nito kaya inis na namayawang siya. Hoy boss, na antipatiko, hindi komo at isa kang bilyonaryong Villa del Rey. O, anong villa ka pa? Hindi mo ako pwedeng ganyan-ganyanin kahit binibili mo ko. I'm not afraid of you. Ang purol talaga ng dila mo. Hasain mo kaya paminsan-minsan. Ano kasing purol pa Insulto niya rito. Kung kanina naiilang siya nang malaman na ganito ito kayaman, ngayon hindi na. Tatabasan niyang sungay nito katulad ng pangako niya sa ama nitong namatay at pati sungay sa dila nito ay tatabasan na rin niya. How do we do it? How to sharpen our tongues? I wanna try it. Tongue duel, perhaps? Ano raw? Tongue duel? Hahasain nito ang dila sa pamamagitan ng halik at magdidilaan sila. Agoy! Magluluto na lang siya. Humakbang si Rare pero kaagad na tumalikod sa Shania at malaki ang hakbang na naglakad papunta sa pintuan. Magaan dila ko, kinagat ng surot. Susunod mo na lang hasain ang dila mo. At para makapagpahinga naman ng matris ko sa kakaalon, pinihit niya ang knob at sa pagkagulat niya ay umeko sa buong kwarto ang tawa ni Rare. Unang beses yata sa history ng buong planet Earth ang pagtawa ng isang Rare Villa del Rey at kung bakit naman parang ang laking accomplishment noon para sa kanya. Inis na bumalikwas si Rare sa kama at saka sumulyap sa relo sa dingding. 11:00 na ng gabi pero wala pa sa kwarto si Shania. Litong-lito na nga siya kung anong gagawin. Tapos pawala-wala pa ito sa tabi niya. Gusto niyang umiwas pero mayat maya naman niyang hinahanap. Ano na ba nangyayari sa kanya? He cups his own head and holds steadfastly his elbows on his knees. Maybe it's wrong to let her stay inside his own bedroom, but he can't push her away either. Ngayon nga nawala ito, ay parang nagwawala ang buong sistema niya. Why is he such a fool? Because he can't see a murderer on her face. He's really so addicted to that maiden who traded herself for 200,000 and lately 30,000 per session.
Geez, that's quite a price. Wala pa nangahas na humingi sa kanya ng bayad kapag makikipag-sex siya. Usually lahat ng babae, libre lang at walang presyo. Samantalang si Shania, mukhang hindi magpapaubaya hanggat wala nakikitang perang papel na 3 ang tao o di kaya puro Ninoy Aquino. But why can't he even connect that to his dad's case? She's so eager to earn money, yet why does it seem like it's only a part of her wicked games over him? Para kasing pinagtitripan siya ng husto. Wala siyang pakialam nang may kumatok sa pinto at nang hindi siya sumagot ay bumukas iyon. Oh, hindi ka pa natutulog? Namamahay ka ba? Masakit ba ang ulo mo at parang gusto mo ng pilasan sa katawan mo? Daldal na naman kaagad ng yaya niya. Where's Shania? 11:00 na. Ines na sagot niya, saka siya tumingin kay Pia, nibitbit ang mga long sleeves niya na nakahanger. Naroon sa utility room at namamalan siya. Sagot nito at tuloy-tuloy sa walk-in closet. Pinanindigan talaga na mamamalan siya. Sinabi na magluluto kanina, kaya pala umiwas na makipaghalikan sa kanya. Nilayasan talaga siya na parang sintu-sinto na tumatawa, and that was really first time. Tumatawa lang siya ay kapag kausap si Luta o ilang malolokong business associates but not with the girl. Pero aaminin niya na masarap ang paborito niyang kare-kare na iyon daw ang nagluto. She's quite passionate in everything that she does. Parang lahat ng ginagawa ni Shania ay may puso, may dedikasyon at determinado. Heto nga, at ipinagpalansya ka pa na pang opisina mo bukas. Para naman daw makabawi siya sa kabaitan mo. Mabilis sa dugtong ng babae. Shoot that kabaitan. Lumaki ang butas na ilong niya. He can't believe that someone will see him as a kind person. Lahat ng tao, ang alam ay masama siya. Bakit may isang Shania na magsasabing mabait siya kahit na napakasungit niya at napakatalas ng bibig? Oh, bakit? Anong masama kung sabihin niya mabait ka? Demonyo ka ba? Pilosopong sagot naman ng yaya niya. Malamang nagaling sa iisang ninuno ang 2 babaeng ito na umaariba sa pamimilosopo sa kanya. Wala kang magagawa kung ang tingin niya sa iyo ay mabuting tao. Kahit na hindi niya alam ang mga tulong na ibinigay mo sa pamilya niya. Wala akong sinasabi at baka magalit ka na naman sa akin. Kaya lang anong gagawa ko? Masayang masaya siya na pinayagan mo siyang pumasok sa eskwela. Kaya ang tingin niya sa iyo ay mabait. At dahil mabait din siyang babae, kaya niya nakikita iyon sa kabila na kagaspangan ng ugali mo sa kanya. Tingnan mo nga bawat kilos niya at pananalita sa iyo. Kung iyan ba'y may mortal na kasalanan, ay makakapagkikilos ba iyan ng ganyan na parang batang hindi marunong magtanim ng sama ng loob kahit na parang ginawa mong preso? Napapikit siya sa pasyon ni Pia, pero hindi naman siya gago para hindi maisip ang mga bagay na yon. Kaya nga yata mas malaki sa parte ng isip niya ang hindi naniniwala na si Shania may kasalanan sa pagkawala ng daddy niya. Dahil sa mga simpleng kilos noon na natural at hindi mga aral. Her genuine smile, her eyes that sparkle in gladness, her sassiness, and mostly, her tears when she cries are just so unfeigned. Lumapit si Pia sa may tabi niya matapos itong ipasok ang mga damit sa loob ng closet. Matulog ka na at papanhik na lang yun. Busy pa sa pamamalansya at tuwang-tuwa na gamitin ang automatic na plansya. Ay kasi uling daw ang pamalansya niya at kung minsan hindi pa makapasok na pinalansya ang uniforme. Umiling ito at parang naawa na naman kay Shania. He knows. Rinig nga niya kanina na magkwento iyon tungkol sa buhay na naman habang itinutur ng katulong sa buong kwarto. Pati ang tagpi-tagpi raw na banyo sa may bahay sa tulay ay hindi nakaligtas sa pandinig niya. Kasi nakatayo siya sa may pintuan at nakikinig ng palihim na naman. At aminin man niya sa hindi, parang idinuyan siya sa langit nang yakapin siya ng dalaga at umiyak sa dibdib niya. And when she felt his heartbeat, damn, he has the unquenchable roaring of his heart. She doesn't have to do that. Kunot ang noong sagot niya. Ay wala ka magagawa kasi iyon ang kinalikahan niyang buhay. Marunong sa gawaing bahay, porsigido mag-aral, magluto, at sa isang araw daw ay tutulong naman kay Jocelyn sa paglalaba. Anong swerte na magugustuhan ng batang iyon. Naglakad na ito papalayo habang parang pumangit ang tabas ang gwapo niyang muka. At ang Professor Pogi na iyon ang pumasok sa isip niya na mapapangasawa ni Shania. Ang hayop na yun na walang tigil ang pagtawag sa cellphone at may nalalaman pang don't forget your meal, Miss Cuteness. Happy lunchtime, pretty. Good night siya
sweet dreams, morning beautiful, wake up, miss your face, and all those stupid mushy words that Professor's damn mouth could utter in form of text messages. Matulog ka na, matutulog na rin ako. Paalala pa ng yaya niya bago tuloy ang isara ang pinto. How can he even sleep? Ang daming kung ano-anong pumapasok sa isip niya. And hell, because those thoughts are 1,000 times harder to deal with than the contents of his books in law. Na hindi siya makatiis, ay tumayo siya ng mga ilang minuto ang lumipas at saka bumaba. Walang tao sa salas at malamang natulog na mga tauhan niya. Tumuloy siya sa may likurang bahagi ng bahay at doon nasilip si Shania na namamalansya sa loob ng utility room. Kita niyang gatla-gatla na ang pawis sa noon nito at tumutulo na sa leeg, pababa sa dibdib. He gulps when he noticed that she wears no bra at all. As much as possible, he wants to lessen their intimate moments. Tinatamaan na kasi siya ng husto. He turned his back and was ready to leave, but at the very end, he turned around again and slid the door open. Damn! Hindi niya talaga maiwasan. Kaagad at tumingin si Shania sa kanya at ngumiti. Gising ka pa, Boss Rare? She wiped her forehead using the back of her hand. You're sweating. Baliwalang sagot niya habang papalapit sa aircon. Why never turn this on? Ngumiti lang ito, saka nakatanga sa kanya. Hindi ako marunong. Well, I bet you know how to read. My on, my off, low and high, cool and warm. Salubong ang kilay na sagot niya. Baka masira ko, mabawasan pang 300,000 ko. He looked back at her and she's now ironing her uniform. Sinabi na nga nito na may 300,000 na raw sa loob ng 2 linggo. That means to say, halos araw-araw niya itong ginagamit. Go and get change. You're damp, I'll iron it. Humakbang siya papalapit kay Shania. Pero ang totoo, ay iba naman ang gusto niyang plansyahin. Gigil siya sa bagong jacuzzi sa loob ng banyo. At gusto niyang bigyan ng blessing ang lintik na yun. Kaya lang kung ganoon na babad na si Shania sa init at pawis na pawis, baka naman magka-tuberculosis din kapag ibinabad naman siya sa jacuzzi. Parang duda pa itong tumingin sa kanya habang nakapatong lang ang plancha sa skirt na pinapalansya nito. Marunong ka nito? Of course. Change your dress and come back here when you're not damp in your own sweat anymore. Seryosong utos niya para magmukha siya kapani-paniwala pero pamasid-masid siya sa ginagawa nito. Sige, salamat. Ang bait mo talaga. Ngumiti pa ito at hinalikan siya sa braso kung hanggang saan nakapantay ng labi nito. Shania walked normally out of the room and Rare was following her steps, staring at her butt, down to her thighs and legs. Nang mawala ito sa paningin niya, isa kaniya ibinaling ang mga mata sa palda na pinapalansya nito. He lifted the flat iron and touched it quickly. Para kasi hindi naman nakailaw at nararamdaman niya na parang malamig nga ang metal. And she could have just ironed all the skirts at the same time. Pwede naman na pagpapatung-patungin para isahan lang na initan. He grabbed all the skirts and flattened them on the ironing board. Hinaplos-haplos pa niya ang tela para hindi bukol-bukol ang ibabaw. That is what he calls energy-saving and time-saving ironing. Makakatulong na rin siya sa wakas dahil pagbalik ni Shania tapos ng plansyahin. Nakita kasi niyang tuwid na mga pang-itaas kaya malamang nahuli na ang mga palda. He turned the iron on and pressed it to the fullest number 8. Umilaw ng kulay pula ang LED light at saka siya napangisi na ipinatong ang plansya sa gitna ng mga skirt na magkakapatong. Mamaya na niya papatungin ang mga paligid, gitna na muna. Nakakaini palang mamalansya, naisip niya. Habang naghihintay na mawala ang kusot ay kumakain pa rin ang oras. Sumusulip siya sa relo matapos ang halos 1 minuto at saka iniangat ang plansya pero laking gulat niya na nakadikit ng tela roon. Oh hell! Tumingin siya sa mga skirt at butas. What happened? Ganoon naman ang ginawa ni Shania kanina. Ipinatong sa palda tapos hindi ginagalaw. Bakit nang siya ang gumawa ay hindi lang nasunog, nabutas pa. Kinakabang hinila niya ang plug at tinampot ang mga skirt. Nagdidikitan ng mga iyon at butas ang puwetan kasama pati harapan. Jesus Christ! Nagmamadali siyang tumakbo papunta sa may laundry machine at hindi alam kung anong gagawin. He tossed the skirts inside and turned the faucet on. Pinaandar niya ang washing machine at parang tanga na tumutunganga sa harap niyo na umiikot na naman ang loob. Boss Rare, napapitlag si Rare pero hindi siya nagpapahalata. Ninenervyos siya at ngayon lang siya nakaramdam ng pagkabalisa sa buong buhay niya. Anong ginagawa mo riyan? Ngumisi ang dalaga at namaywang.
Ang ganda-ganda nito sa suot na pula at makapal na lace sa damit pantulog. Naglalaba? Walang ekspresyon na sagot niya. Anong nilalabhan mo? Lumingon ito sa may plantsahan. Yung mga skirt, nasaan na? Para ba naglaho ang ngiti nito? At sinilip ang loob ng machine habang siya naman ay nakatitig sa mga hita ni Shania. Boss Rare! Angil na nito sa kanya kaya bumalik siya sa tamang landas. He simply turned off the control at the back of the washing machine and stopped the spinning too. Kinuha niya mga skirt. Bakit nga ba niya ibinuntog sa tubig at pinaikot-ikot? As if maibabalik noon ang butas na kinain ng plancha. Dapat pala ipinavulcanize niya. It's done, aniya, at buong lakas ng loob na ibinandera sa harap ng dalaga ang butas ng mga palda. Nagkasilipan pa sila sa malaking butas na hugis ng plancha, pero biglang ginuhitan ng galit ang mukha nito. Anong ginawa mo? It's done? It's done kasi binutas mo na. Sinasabi ko na nga ba? At isasabotahin mo ang skirts ko. Dapat hindi ako nagtiwala sa'yo. Mangayak-ngiyak na sagot nito kay Rare. Hey, watch your mouth. Banta naman niya kay Shania na ikinuyom ang mga kamao. Bukal ba talaga sa loob na pinag-aaral mo ko? O baka style mo lang yan? The fact na binutas mo na, ano pa? Paano pa? She sobbed. Hey, Aniya, pero tinalikuran siya nito at parang ang sama-sama ng loob nang tumakbo papalabas ng utility room. Shania, wait! Pwede naman siyang bumili ulit. Bakit ang sungit? Masama pa rin ang loob na bumaba si Shania. 3 araw ang makalipas na masunog at mabutas ang palda niya dahil sa kasalanan ni Rare. Nang umakit siya noong gabing iyon, ay dumaretso na siya sa pagtulog at ilang minuto naman ay sumunod si Rare pero walang imek. Hindi man lang nagsorry sa kanya at walang sinabi, kaya balot na balot niyang sarili ng kumot nang matulog at kung bakit naman sa sofa natulog ang demonyo. Umiiwas talaga na masita sa kasalanan. At kinabukasan ay wala na sa kwarto, hindi umuwi ng buong maghapon at sumunod na araw ay wala pa rin. Nagtataka siya at imposible naman na dahil lang iyon sa 5 paldang naputas. Ayaw naman niya magtanong kahit na hinahanap din naman niya. Nasa paan na siya ng hagdan ay kandahabang leeg niya ng patingin-tingin. Noon ay silando lang ang nakikita niya sa loob ng kabahayan madalas pero ngayon kahit na lando ay wala. Hinihintay na rin niya na umuwi na si Rare kung nasaan mang impyerno iyon napunta kasi hindi pa siya nakakapag-enroll at mukhang wala namang bilin na bibitbitin na siya sa university. Natilihan siya nang pumasok galing sa labas ang isang babae na nakapula. May suot na sombrerong pula at malalaking sunglass. Tumatawa ang babae at nakatakip sa labi habang isang kamay ay may hawak na pouch. At ang kasusunod noon na pumasok na nakangiti ay ang bagong gupit na si Rare. Parang lumuksong puso niya na parang nararamdaman lang niya ay kapag nakikita niya ang prof niyang pogi. Bumalik ng demonyo. Galing pala sa impyerno ng isang demonya. Nagkatinginan sila ni Rare pero hindi siya pinansin ng walang hiya kaya para may kung anong kurot sa puso niya. Have a seat, lovely. Alok nito sa babae ng sofa. 3 araw na nawala, hindi man lang siyang nitian. May utang pa nga ito sa kanyang kasalanan. Ito pang may ganamang snob. Kung sa bagay, sino ba siya? Namisa yata ito sa ilang araw na wala kaya para napapatulala siya. Lalo pa at ang gwapo sa suot na long sleeves at humahalimuyak na naman ng amoy na para masagugustuhan niya ngayon. Ilang araw yata kasi niyang hindi nasinghot kaya ganoon. She pursed her lips and just walked on. Mukhang busy naman ito, kaya bakit naman niya may miss? Saka baka nagtour ang dalawa ng babaeng kasama nito na parang tutubi sa laki ng sunglass. Taas noo siya naglakad at nilagpasan ng dalawa kahit na parang naiintriga siya sa kilos ng babae at mga hagik-hik. I miss being with you, Rare, sabi ng babae kaya parang lumaki ang mga tainga ni Shania. I feel the same love. Umalis lang ng 3 araw, in love na naman sa ibang babae at hindi na kay Vilma. Bumalikwas ang nguso niya at mas lalong nilakihan ang mga hakbang papunta sa kusina. Yaya, tawag ng babae pero hindi siya lumingon. Siya bang tinatawag noong Yaya? Pumihit siya at tumingin sa dalawa. Ako ba? Turo niya sa sarili. Ikaw nga, maiba pa ba? Can I have a glass of water? I feel like dehydrated. Ang haba ng biyahe namin ni Rare. Maarting sabi niyon at hinimas pa ang hita ng katabing lalaki na ang itim ng titig sa kanya.
Parang ang sama ng loob niya na hindi man lang nito sinabi na hindi siya yaya. Hindi naman siya naka-uniform na pang-maid pero napagkamalan pa rin siya. Ang suot niya ay isang maxi long dress na kulay brown. Tapos yaya? O ganoon na ba siya kapangit para magbukang atsyay na kahit bihisan ay lalabas pa rin na mukhang babaeng pobre na nakatira sa gilid ng tulay. Parang pumangit lalong pakiramdam niya at sumama ang loob. Bakit bang sensitive niya? Hindi naman siya ganoon dati. Parang naluluha pa siya sa kaisipan na tinawag siyang yaya sa harap ni Rare. Sinarili ni Shania ang paghinga ng malalim at pagtaas ng noo. Kay Rare siya tumingin na parang inaantok na yata sa kinaupuan. Malamang napagod yata sa kakapangabayo ng tao. Parang kinurot na naman ang puso niya. Hindi siya maniniwala na wala itong babae sa loob ng 3 araw. Diyos ko, ipapapilipit niya ang leeg niya kung wala. Kulang ang 2 babae kay Rare sa isang araw. Sa taas ng libido ng demonyo. Ikaw, Boss Rare, may gusto ka pa ba? She pretended like she's a real nanny. Nakatitig pa rin ito sa kanya at mamaya-maya lang ay iitsa na niya sa pagmumukha nito ang dambuhalang vase sa tabi niya. Naaalibadbara na siya sa mukha nitong bagong gupit kasi parang lalo ang gwapo lang ni Rare kahit ang sama naman ng ugali. Ewan! Naalala niya ang lintik ng mga skirt niya na binutas yata nitong sadya tapos ibinutog pa sa washing machine. Parang tanga, binutas na, binasa pa. May gusto pa kayo? Pang-iinis pa niya at yumuko pa siyang kaunti. Senyor, I want something in exchange for my 30,000. Buong-buo na sagot nito kaya napalunok siya dahil nakuha kaagad niyang ibig nitong sabihin. Walang ya, kagagaling lang sa babae. Ngayon naman, ang gusto ay sa kanya. Muslim yata si Rare na gusto mag-asawa ng 7 babae ng sabay-sabay. I want it in my jacuzzi. He punctuated the last word with emphasis. Iirap na sana siya dahil anong karapatan nitong humingi sa kanya ay sinunog nga ang palda niya at magkagalit pa sila. Pero pumasok si Luta, dalang isang puting kahon at isang 2 sobre. Miss Chinita, galing sa Modesta. Nahuli raw ng deliver kasi maraming rush orders. Anang lalaki. Rush orders? Nang ano? Hindi naman siya nagpapatahi ng gown. That's bullshit. Bulalas ni Rare kaya natutop niya ang dibdib. Nagiging magugulutin na yata siya. I ordered them to deliver those uniforms 2 days ago. I even doubled the payments. And we're still late? Galit na sabi ni Rare pero siya ay kaagad na napatalon sa tuwa. Uniforme? May kapalit na binutas itong mga skirt niya. Nagmamadali siyang tumalikod na muna. Sandali lang Kuya Luta. Paalam niya roon na nakatayo sa may pintuan. Ikukuha ko lang si ma'am na maganda ng tubig. Nabola pa niya ang babae sa sobrang katuwaan niya. Kita niyang ngumisi ang babae at mukhang nabilog niyang ulo. Wala siyang pakialam. Kahit pa yata isang drum ng tubig ang ipakuha nito sa kanya, ay susundin niya dahil sa sobrang kasiyahan. Sa loob ng kusina ay nadatnan siya ni Pia na kumukuha ng tubig sa ref. Oh, gising na pala mga prinsesa ko. Kumain ka na ba, Shania anak? Galing ako sa grocery at nakita ko nariyan na ang kotse ni Rare kaya sa likod na ako dumaan dahil baka kako may bisita. Meron nga po yaya, babaeng Love ang tawag niya. Love? Kunot noo si Pia. Opo, lovely, Love. Isinali niya ng tubig sa baso. Ah, kasama niya, inaanak ni Edgardo, yung balikbayan galing sa Jamaica, yung doktor sa mga remote area noon. Naku, ang bait na bata noon. Ang laki rin ng ngisi ng yaya Pia niya at kung bakit naman para nagselo siya at para naikumpara kaagad ang sarili sa babae na iyon. Saka mabait ba iyon na parang ang sungit naman sa katulong? Best friend iyon ni Rare. Ewan, baka nga mas pa sa best friend kasi sa tuwing umuwi yan noon mga kabataan nila ay palagi nagkukulong ang 2 sa kwarto at maririnig mo na lang na naghahagik-hika na. Pero noon naman iyon, halos 5 taon na rin silang hindi nakikita, lalo na noong napunta siya sa Iraq tapos nagkaroon ng gyera. Ipinapahanap iyan ni Edgardo kasi uliling lubos na naman sa mga magulang. Akala ay nakidnap na ng mga tulisan, iyon naman pala ay nakuha ng mga militar. At itinago pansamantala kasama ang mga iba pang doktor at nurse. Kwento nito sa kanya habang iniisa-isa ng kunin ang mga pinamili. Mamaya na ako kaharap at marami pa akong trabaho. Ikaw, baling ng babae sa kanya. Kumain ka na ba? Tumingin siya sa mga pagkain sa ibabaw ng island counter at sa dami ng pagkain doon
ay iisa lang ang parang kinatakaman niya, tinuyong sugpo. Kumuha siya ng 3 piraso at mabilis sa binalatan at sabay-sabay na isinubo. Hindi pa siya nasiyahan ay mabilis pa siya nagbalat ng 2 pa at kinoon din ang ginawa niya. Nga na tumingin sa kanyang matanda at napatulala sa mukha niya. Baka naman mabilaukan ka. Pasensya na po yaya, parang ang sarap-sarap po kasi. Naglalaway po ako. Dumampot pa siya ng 3 at nagmamadali binalatan din ang mga iyon. Naglalaway ka ba ikaw mo sa pagkain? Opo, masarap po sa tingin ko kasi at totoong masarap nga, ang tamis na maanghang. Isinubo pa niya ang 3 na sabay-sabay at baliwala ang tingin sa kanya ng yaya na para nahihiwagaan. Tumalikod si Shania at naghugas ng kamay sa lababo, sa kanya dinampot ang isang slice ng pancake at inilagay sa platito para dalahin sa bisita. Para nawala ang paniliit niya na makakain siya ng supo. Yaya, gusto ko pa po niyan ha, itago niyo yaya. Bilin niya kay Pia habang malalaki ang hakbang niya papalabas ng kusina. Oo, sagot nito na parang wala sa sarili at may malalim na iniisip. Ma'am, ito na po ang tubig at sinamahan ko na rin ng pancake. Aniya saka yumuko at inilapag sa center table ang baso at platito na nasa harap ng babae. Napasulyap siya kay Rare na wala naman doon ang mga mata kung hindi nasa dibdib niya umuusli na lumaylay ang damit niya. Shania stood up straight and fixed her dress. Para inihipan na naman ng masamang hangin ang mukha ni Rare dahil sa ginawa niya. I'm sorry, hindi ka pala yaya rito. Wala naman kasi ibang babae sa bahay ni Ninong noon kung hindi mga katulong lang. I mistook you as one of their kinds. Hingi ng paumanhin ng babae na parang hindi na naman mataray. Siguro sinabi na ni Rare na hindi siya yaya at kahit na papaano ay gumaan ang loob niya. Napatitig siya sa babae saglit at nagandahan siya kahit sa pananamit niyon. Kaya lang bakit parang kinukumpara na naman niya ang sarili at naliliit na naman. Okay lang po ma'am, parang ganoon naman din talaga ako. Excuse me po, paalam niya at saka nilagpasan si Rare na hindi tinitignan. Kinuha niya kay Luta ang mga dala noon at walang imek o lingon na pumanhik siya sa hagdan. Rare really belongs to those kind of women. Classy, educated, wealthy, at pati pala kinakapatid ay hindi nakaligtas sa kanya. What must Shania even call him? He's really a womanizer. Tulad nga ng sabi nito sa kanya noong araw na lumipat sila ay walang forever at mas lalong walang forever sa kanilang dalawa. Kung ano man ang meron ito para sa kanya ay purong pagnanasa lang ang tawag ng laman. At bakit naman siya parang kinukurot na ganong kasosopistikada ang mga babaeng kakilala nito, samantalang siya ay di hamak na bayaran, binili, at ang masakit sa lahat, kriminal na nakursunadahan kaya hindi pa nasasentensyahan. She heaved a sigh. Nawala ng sama ng loob niya dahil may kapalit na ang mga skirt niya at bumawi naman kahit na hindi nagsusorry. Kaya lang, bakit parang ang bigat ng dibdib niya at parang insecure na insecure siya? Wala naman dapat siyang maramdaman na ganoon kasi ni minsan naman ay hindi siya nainggit sa kung anong meron ng iba na wala siya. Hindi maganda na ganoon ang nararamdaman niya. Hindi siya pinalaki ng nanay niya na inggitera. Hindi naman siguro siya naiinggit, nanliliit. Binuksan niya ang isang sobrang puti na may nakasulat na photos at laking gulat niya na makita ang isang litrato na pagkakataba-tabang bata na kamukha niya noong baby pa siya. Baby ko, parang pumitik ang puso niya sa kaligayahan at hinaplos ang malasyopaw na mukha ng bata. Tiningnan niyang sumunod ang litratong iyon at iyon ang nanay niya habang kalong ang kapatid niya. Natutup niya ang bibig at hindi niya namalayan na tumulong luha niya. Nanay ko, humikbi siya at pinakamasdan ang mukha ng ina. Miss na kita nanay. Love you nay. She looked at the next photo which made her sob and cackle. Nakawaki ang dalawang tiya niya at pati na ang nanay niya habang nakaupo ang mga iyon sa isang upuang kahoy sa kung saang park. Maayos naman ang itsura ng pamilya niya at ang nanay niya kahit na medyo maputla ay para nagpapagaling na lang naman kasi ang sabi inoperahan na noong mga nakaraang linggo pa. Hindi na siya nakakatawag ulit dahil hindi naman ibinibigay ni Rare sa kanyang cellphone.
Pero ang katuwaan niya ay walang mapaglagyan dahil sa mga litrato na kahit paano nakakaalis ng pangungulila niya sa pamilya. Ang cute-cute ng kapatid niya at mukhang hindi naman pinababayaan ng mga tiyahin niya ang nanay niya. Kaya nga kahit nasabihin man o tanungin man siya kung gugustuhin niya maging ibang tao kung mabubuhay siya ulit, ang sagot niya ay hindi. Masaya siya sa pamilyang mayroon siya kahit na wala silang sinasabi na buhay. Kaya lang minsan nakakababa. At hindi maiwasan na para madalas niyang isipin na hanggang doon na lang ang halaga nila bilang tao. Ibinalik niya sa sobre mga litrato at sunod niya binuksan ay ang isa pang sobre at ang natutup naman niya ay ang dibdib na makita ang laman noon. Pero na naman, I want you, tahasa na sabi ni Rare sa likod niya. Kaya kaagad siya napapihit dahil sa gulat. Ang Diablo, nakapasok na pala sa kwarto nang walang kaingay-ingay at hindi niya namalayan. Prente pagkakasandal nito sa may pinto at ang lagkit ng titig sa kabuuan niya. Ang galing din ng kambyo. I want you. May babae sa ibaba tapos siya na naman ang bibirahin. Pas muna ako ngayon. Pag-iiwas niya. Nakakahiya naman na may ka-friends with benefits ito sa salas tapos naroon ngayon sa kwarto at lilindulin na naman siya. Malalaki ang naging paghakbang ni Rare kaya parang gusto ni Shania tumakbo pero napaatras siya kaya lang ang bagsak niya ay sa kama. Aren't they enough? I took photos. I made replacements for your damaged skirts and paid you 30,000. What else do you need for me to have another 6 rounds today, Shania? Name it. You'll have it. Parang dilubyo na umararo ang mga mata nito sa kabuuan niya habang kagat ang pang-ibabang labi. Inay, hindi pa ba ito nagsasawa sa kanya? Maano humanap na naman kaya ito ng iba? Humanap na iba? Pero bakit naiirita siya kapag may babaeng kasama? Naipagdikita niya ang mga tuhod pero marahas siyang hinila ni Rare kaya nabitawan niya ang mga sobre. Teka lang! Protesta niya pero binuhat siya nito papunta sa banyo. Aray ko! I've been gone for 3 days and no one could stop me from claiming you. Right here, right now. Matatas sa sambet ni Rare kaya napangiwi siya. May regla ako. I don't care. Ano? Gimbal na tanong niya. Anong klase ba ito? At parang walang pandidiri sa katawan. Kahit hindi siya maligo, para nga masuka ito sa amoy niya, sige pa rin talaga. Kahit na nga sinasadya niya magpapangit, talagang wala siyang ligtas. You gotta stop telling me stupid lies, baby. You can't make me back off. Eh kung isang taon ako hindi magpalit ng panty, hindi ka pa rin aatras? Huhugasan ko na lang, inilapag siya nito sa tubig at napatalon-talon siya dahil nangaligkik siya bigla. If 30,000 weren't enough, I'll triple it today because I am horny as hell, Shania. Napalunok siya na pilasin nito ang sariling damit, kaya nagtalsikan ang mga botones ng suot ng long sleeves. Mukhang anit lang niyang walang latay. Bumuka ang bibig niya para humirit ng 100,000. Para naman matauhan ito na hinuhututan na nga niya para matigil na pero hindi na siya nakapagsalita nang walang habas itong hilahin ang mukha niya at saka ang diin-diin ng halik. Na halos ikabaklas naman ang nguso niya at ikapugto ng hininga. You look beautiful. Rare comes down after his 6 rounds. Plastado na si Shania pero siya ay nakakalakad pa rin ng tuwid. Dumiretso siya sa kusina para kumain dahil wala pa siyang kain sa loob ng mahabang biyahe. Yaya! Tawag niya sa matandang katulong na tumatakbo naman pumasok galing sa labas. Oh, ano? Yaya, want to eat? Si Lovely, where is she? Tanong niya habang kumuha ng kape sa coffee maker. Hinatid ko na sa guest room sa itaas. Narito pala siya ng 3 araw daw. Anama nito na nagugas ng kamay saka naglagay na pagkain niya sa plato. Yes, hindi ba kaya magselo si Shania kay Lovely? Nanganot ang noo niya at nabitin sa paghikop ng kape. Why would she be? Anong why would she be? Huwag mo kong linlangin, Rare. Alam ko nangyayari sa inyong dalawa ni Shania. Ano ba iyong walang-wala lang? Tulad ngayon, saglit itong lumingon at inararo ng tingin ng halos subad pa niyang katawan. Alam ko na doon ka na naman nagpalipas ng oras. Nasaan ang bata? Hindi pa iyong kumakain. Baka madapil iyon sa gutom. Kung makatulog matapos mong gamitin. Hindi naman iyon laruan, anak. Kaunting pahinga naman kasi, kawawa naman. Pangaral nito sa kanya na lumalabas lang sa isa niyang tenga. Then prepare foods for her and I'll carry it upstairs. Huwag mo na akong pagpapasyonan, Yaya. Hindi pa mahal na araw. I can't control myself. Jesus, Ginoo ka talaga. Wala ka kontrol-kontrol ang katabilan ng bibig mo.
Ano bang plano mo? 3 araw ka nawala. Parang hinahanap ka nga nito mga nakaraang araw. Noon siya tumingin sa matanda. Hinahanap siya ni Shania. Mukhang atat na kasi mag-enroll. Tugtong pa nito ni kinapangit ang tabas sa mukha niya. Kaya pala hinahanap siya at mag-e-enroll lang. Kaya lang paano kung buntis na? Nasamit siya bigla sa tanong ni Pia na para sa kanya pero parang kausap ang sarili. Paano mo tatanggapin na nabuntis mo babaeng ginawa mong preso sa pag-aakala mong pinatay niya ang daddy mo? Paano mo tatanggapin ang buhay niya, ang pamilya niya, at mga uri ng tao na minamahal niya na hindi mo katulad? Alam na alam kong ugali mo, Rare, at kaya mo nga nabutas ang mga palda niya ay dahil hindi ka naman marunong mamalansya. Sila, sanay sa lahat ng bagay at higit sa lahat, hindi mo kaestado sa buhay. Handa ka na bang bumaba sa pedestal mo para sa magiging anak nyo? Bugnot ang mukha na umiling siya. She's not pregnant. She will never get pregnant because I'm always in protection whenever use her. Ayoko magkaanak. Tuluyan na nasira ang mood niya. Hinarap siya ng matanda at tinititigan siya. Sigurado kang ni minsan hindi ka pumalto sa gumamit ng kondom? Parang ines sa tanong ng yaya niya. Kung ayaw mo magkaroon ng anak, sana itinago mong pagkalalaki mo sa loob niyang boxer mo. Sumusobra na talaga ang yaya niya. Noong gabi na binitbit mo siya sa guest room sa lumang mansyon at kinahasa mo siya, irap ni Pia, kaya natilihan si Rare. It was an unprotected. Sa sobrang kalibugan niya, ay hindi na nga siya nagpakaabalang gumamit ng kondom basta ang gusto lang niya sa mga oras na iyon ay mailabas ang init ng kanyang katawan. Di kawasa ay natutop ni Rare ang noo at sinimulan siyang pagpawisan. He still never learned how to accept what is happening to him, and yet another headache to come. A baby? Dapat nga papalipas na muna siya ng 3 na namang araw bago sipingan ulit si Shania. Pagkalipas na araw na ito, para kahit paano ay maturuan naman niya ang sarili na umiwas-iwas kasi nga parang natutuliro na ang isip niya kahit ang katawan niya ay hindi na halos makuha makipag-sex sa iba. Para na nga siyang tanga na may hinahanap ang ilong na pamilyar na amoy, may hinahanap ang mga mata na ganda, ang bibig na may hinahanap na lasa at balat niya na may hinahanap na haplos. Tapos may isang bata na lalong magkukonekta sa kanila. No, hindi siya handa na maging ama. Pero kung oo man, anong gagawin niya? How did you know, Yaya? Paano mo nasasabi na buntis siya? O kung parte yan ng pang-iinis mo, hindi ako natutuwa. Ines at tumingin siya sa babae na relax lang naman na naglalagay ng pagkain sa tray. Heto, oh, sugpo. Nagpumulit na ipagtago sa akin kasi baka kainin ng iba. Kung nakita mo kung paano itong lantakan kanina na parang walang bukas sobra. Kahit halos mabilaukan na ay subo pa ng subo. Hindi ako sigurado pero nagbuntis na ako kaya alam ko. O pwede mo rin sabihin na paparating ang regla kaya para naglilihi. Pero gumising ka at bantayan mo. Ihanda mong sarili mo sa lahat ng bagay na pwede magpabago sa takbo ng buhay mo bilang makapangyarihan na Rare. Inaabot nito ang tray sa kanya at blanco na patunganga siya roon. Ipinaalala ko lang sa iyo na ang mami mo ay nabuntis lang din ang daddy mo noon. Pero hindi niya tinakbuhan ang responsibilidad niya kahit na unang beses iyon na nagkaroon siya ng babae sa buhay sa edad niya magsi-50. Sana gawin mo rin ang tama kung sakali. Kahit hindi na lang para kay Shania, kung hindi para sa bata. Dahil hindi ka naman kinalikuran ng daddy mo noong nabuo ka kahit wala naman silang pagmamahal sa isa't isa noong una. Gaano man kakomplikadong sitwasyon, kung sakali ay dugot laman mong bata kahit na kung ang tingin mo sa ina ay kriminal na pinalilipasan mo ng oras. Ipinagduldulan nito sa kanya ang tray kaya wala siya nagawa kung hindi hawakan iyon. Ang pagmamahal, natututunan Rare, pero ang pagkakamali, kahit pagsisihan mo, may lamat na. Dinaig pa niya ang binato ng glacier sa mukha para nanigas ng katawan niya sa pagkakasandal sa working table. It's not Shania's fault. It's his fault. Dahil sa sobrang pagkahumaling niya at sa kagustuhan na matikman ng dalaga, ay para siya nasiraan ng bait na kinailangan pang daanin sa dahas ang lahat para lang magawa ang gusto niya. And now, if that made her pregnant, nga siya sigurado, pero hindi naman niya pababayaan ang obligasyon niya sa pinansyal na aspeto. Kung ibang bata nga kinawaan niya, syempre, hindi ang sarili niyang anak. OMG mga ka-felicidad! Buntis nga ba si Shania?
Anong mangyayari kung sakaling totoong hinala ni Yaya Pia? Magkamabutihan pa kaya sila? Kaya naman, abangan!